ng reaction opinion itong post ng GMA News. Inamin ni Senator Erwin Tulfo sa panayam ng 24 oras na inalok din sila ng majority block para lumipat sa kanila. Ngunit hindi nila ito tinanggap. Excuse me ha. Dahil mali o mano ang kanilang pinaglalaban at prinsipyo. Ito ang kanyang exact statement. Sa minority po, kinakausap po nila, gusto po nila na lumipat po si Senator Lapid, Senator JB, kami pong magkapatid na Tulfo Brothers na sumama po sa majority. Inupuran din po kami ng committee na lumipat po kaming 4 para maging 17 po sila. Hindi naman po kami pumayag dahil mukhang mali yung kanilang pinaglalaban. Mali po yung prinsipyo. So, pananaw niya, Erwin, tama ang prinsipyo, tama ang ipinaglalaban tong minority block ni Soto. Okay. Himay-himayin natin. Ano ba ang gusto nila sa flood control scandal hearing? Ano bang prinsipyo nila? Yun ang tanong. Excuse me ha. Di ba ang gusto nila is huwag nang imbestigahan? Tama na. Hinto na. Yun ba yung sinasabi niya na tamang prinsipyo? Yun ba ang gusto ng taong bayan, nakakaraming taong bayan? Yung hindi na imbestigahan, kalimutan na lang yung nangyari sa flood control scam? Yun ang prinsipyo nila sa minority ngayon. Yun ang ipinaglalaban nila. So, taong bayan, tayo na ang humusga kung tama ang prinsipyo, tama ang pinaglalaban ng minority bloc. Ano ang gusto ng majority, Brave 13? Ang pinakasentro ng kanilang programa o focus ngayon is ituloy ang investigasyon ng flood control scandal. Kaya nga bukas, simulan na. Kaya nga nakakulong na ngayon si Senator Jinggoy Estrada dahil hindi siya pumayag sa kagustuhan ng minority na lumipat siya. Umalis siya sa minority block para hindi siya kasuhan, para hindi siya makulong. Kaya lang tumindig sa prinsipyo si Senator Jinggoy, hindi siya umalis sa majority block kahit nangangahulugan, makulong siya. To me, yun ang tunay na prinsipyo. Ang ipinaglalaban ng majority block ay para sa kapakanan ng mas nakakaraming Pilipino. Well, kanya-kanya lang pananaw. Kung yan ang pananaw ni Senator Erwin na nasa tamang prinsipyo siya, tama ang pinaglalaban nila sa minority na huwag nang imbestigahan ang Blue Ribbon, ang flood control scam, di karapatan niya yun. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Ito ang napakaganda sa social media dahil makikita mo ang pulso ng taong bayan based on people's or netizens reaction. 73,000 ang nag-react. 59,000 ang tumatawa. What does it mean? Tinatawanan si Tulfo, hindi naniniwala. 1,000 ang galit. So, ibig sabihin, 60,000 ang hindi naniniwala kay Tulfo, hindi naniniwala sa minority. Nasa 11,000 lang ang nag-like, 900 plus ang nag-love. So, percentage-wise, nasa 80 plus percent, 82% ang hindi naniniwala kay Tulfo sa minority. I tell you, yun ang nakikita ko sa mga post tungkol dito sa bangayan ng minority and majority. 80%, 80 to 85% sumasang-ayon, pumapabor, sumusuporta sa majority. Kaya itong may panahon na nung nag-walk out sila, kailan ba yun? Itong si Erwin Tulfo, nag-close. Isinara niya ang comment section sa kanyang official Facebook page. Sino pa yung nag-close na minority? Si
JBRC to, clinose niya. Si Subiri, nag-close. Bakit? Maraming galit na netizen sa kanila. Ayaw nilang mabasa, marinig ang galit ng taong bayan. Kung talagang mahal kayo ng taong bayan, i-open nyo ang inyong comment section para marinig ninyo ang pagmamahal ng taong bayan sa inyo. Kaya lang, kung hindi pagmamahal, agwanta kayo, magtiis kayo sa mura ng mga galit na netizen sa inyo. Oh. Basta tayo sa mga comments. Kapuso, hintayin mo mabanggit ang iyong pangalan sa June 4. Yes. Malala ko si Attorney Baligod, sabi niya, 2 daw ang listahan ni Erwin Tulfo eh. Nung congressman pa siya, nakatanggap di umano siya ng maleta. Itong senador na siya, nakatanggap pa rin ng maleta, kaya double listing. Kap Kabisay, ikaw, ano ang pinaglalaban mo, Erwin Tulfo? Erwin Tonto. Grace Ilala, mahirap nang ibalik ang tiwala ng mga tao sa inyo, sinayang nyo. Oh, okay. Mag-comment lang ako sandali, Mr. Ben Delo. Hilom. Hilom. Bisaya ng tumahinik ka dyan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Boss Dada. Sabi lang niya dito, aray ko po! Isinare niya ang pahayag ni, SP Cayetano laban kay Rapi Tulfo. Itong si Rapi Tulfo, grabing tapang. Oh. Hinahamon niya si SP Cayetano, magpakita ka sa session hall. Sabi niya kapon, kung hindi, duwag ka. Alam mo na, yung style Tulfo. Kaya, niresbakan siya ni SP Cayetano, sabi niya. Kung sabihin ko sa iyo na maging independent kang senador, kung hindi, duwag ka rin. Kasi lumalabas, according to SP Cayetano, itong Tulfo, Soto, gang, minority ay tuta ng palasyo. So, matindi na ang laban. Pinagre-resign. Itong Tulfo brothers, nananawagan, mag-resign na daw si SP Cayetano. Ayaw pa palupig. Hindi rin nagpapatalo si SP Cayetano. Sabi niya, kung hindi ka lang Tulfo, ipapatulfo na kita. O ito, warning. Kumanda ka. Sabi niya kay Rapi Tulfo. Mayroon ka rin. Sabi niya, Rapi Tulfo, mga isyong kinakaharap. Correct. Kung hinikayat mo sina Joel Villanueva, Jingo Estrada at Chis Escudero na harapin ng direkta ang mga isyu laban sa kanila, harapin mo rin ng direkta ang mga isyong ibinabato sa iyo. Correct. Mayroon din eh. Huwag yung titigilan natin yung Blue Ribbon Committee. Ito ang gusto nila eh. Huwag matuloy ang Blue Ribbon. Yan ang pakana o target nila na bagay na hindi sila nagtagumpay. Huwag yung titigilan natin ang Blue Ribbon Committee and then gagawin nating personal yung lahat na issues. Ang gusto lang ng Brigade 13, kaya hindi sila nag-attend sa session ngayon, para hindi mapigilan itong minority ang Blue Ribbon. Payag ni Rapi Tulfo, nakikita namin ang gusto nilang gagawin. Kaya nakanda kami para hindi kami ma-checkmate o matalo. O, ano ang labanan? Blue Ribbon hearing. Gusto ng minority, stop that Blue Ribbon hearing at all cost. Yan ang mission nila eh, minority. Ang mission din ng majority, ituloy ang Blue Ribbon hearing at all cost. O anong cost? Yun. Nakakulong si Senator Jinggoy. Kasi kung bumigay si Senator Jinggoy sa pananakot, umalis ka sa Brave 13 para hindi ka makulong. Hindi siya umalis. Yan yung iba pang Brave 13, tinatakot din. Walang umalis. Dahil napanatili nila ang leadership sa Senado, ito ngayon, Sena Speaker ang mag-dictate sa hawak nila ang bit. Kaya, yung session kahapon and last Monday, di sila nagpakita para hindi makagawa ng hakbang ang minority para pigilan ang hearing. Kaya lumalabas ito, talunan itong
minority ni na Tulfo, kaya ito, salita sila ng salita. So, maraming issues laban sa mga Tulfo. Malala ko yung Kamara, yung anak nitong si Rapi Tulfo na kongresista. Ano yun? Gumastos sa isang kainan lang ata sa Las Vegas. Ilang milyones yun? 7.2 million? Wow! Grabe. Sige lang, may araw din. Bilog ang mundo. Alalahanin natin yan. It's not forever na kanilang poder. O, tingnan nyo. Ako, hindi ko akalain na mawawala sa leadership itong grupo ni Soto, Lacson at Tulfo. Akala ko, hanggang 2028 na, sila ang mamayani sa Senado. Biglang, May 11, biglang nagkaroon ng milagro. Nagpakita si Bato. Hindi nila na-aresto. Nakaboto. Nagkaroon ng kodita sa Senado. At ngayon, Brave 13 na ang namumuno. Kaya ito ngayon, sobrang nataranta, aburrido ang grupo nila. Kaya, sige lang, Senator Jinggoy, ang laking sakripisyo, ang laking binayad mo. Nakakulong ka ngayon. Ang hirap makulong, mga kaibigan. Mahirap. Person deprived of liberty. Kung mahina lang ang prinsipyo ni Senator Jinggoy, umalis na siya sa Brave 13. Malaya siya ngayon. Kailang pinili niya ang prinsipyo. Hindi siya nagpasindak. And I believe, yan sina Senator Villanueva, Senator Cheese, sino pa? Senator Marcoleta, hindi rin yan magpapatibag. Kaya tatayo sila sa prinsipyong ipinaglalaban. Ito na nga ang katotohanan sa flood control scam. So, mabuhay po kayo, SP Cayetano, Brave 13, lalo na si Senator Bato at Senator Jinggoy. Balang araw, ngayon, nagtatanim kayo ng matinding sakripisyo, balang araw aanihin nyo rin yan. Kasi kung ano ang itinanim, yan din ang aanihin. Itong mga grupo ni na Soto ngayon, Tulfo, balang araw, aanihin din nila itong ginagawa nilang ganito. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan.